Ayan. So nandito kami sa ano, bundok. Nangunguha sila ng gulay. Medyo matarik tong bundok na to. Ayan. Ate, anong kinukuha niyo dito? Palang, singkamas, at saka ubi. Mga gulay. Oo, gulay. Ligaw na gulay. Matarik na tong inaakit nyo ah. Di ba kayo Oo. natatakot? Takot, pero kailangan. Ayun pa, oh. Tingnan mo yung damo. Ayan. So, andi dito kami sa taas. Ayan yung dadaanan pababa. Ayan. Masyadong matarik to. Ayun, ay ganun mo yung ano. Yung dahon. Automatic kapag nahulog ka dyan, may kalalagyan ka talaga. Saan na yung lagayan? Pagkatay doon. Saan ko sa ubi? Ayan. Napakataas niya. Hindi ko wala may-ari dyan sa mga yan. Wala may-ari dyan, te? Ha? Wala may-ari? Wala, kasi dating ano to, tinaniman. Ngayon wala na yung may yung nagtanim. Tagal na? So, pwede kayo manguha dito. Oo, pwede. Kahit saan dyan sa taas. Pero delikado ano. Oo, delikado. Masyado matarik. Lalo na pag hindi ka sanay umakit ng bundok. Oo, yan lang talaga. Ruby ka makita? Ano yung butak ko? Hindi na tayo. Tignan mo yung butak ko dyan. Naiwan ko. Ako na lang ako dyan. Wala. Hindi niya kita ko. Ito na. Ano? Nahulog pa. Diyan ba? Wala na. Ha? Ano yung utak? O ito, ang ating utak yung sa Ate, ano naman ang kinukuha mo dyan? Ubi. Ube.
Patingin nga ako, ate, kung anong ubi yan. Ay, ganyan. Puti, tapos may violet. So, naibibenta nyo rin yan. Oo, Magkano na ng benta nyo? 25 per kilo. Pwede bang malaman natin yung pangalan mo? Ella, Ilang taon na po si Ella? 41. Ilan ang anak mo, ate? 5. 5 sir. 5. Eh, si Mister po, anong trabaho? Ay, wala. Wala. Wala sir. So, bali ang trabaho mo is, nang kumukuha ng gulay dito. Oo sir. Magkano naman ang kinikita kapag nakakuha kayo ng gulay? Minsan 200, 300 pa yan. Pag makarami ng ubi. So, yun. Ilang taon na nga pala kayo, ate? 41 sir. 41. Zoran Mamdani, a socialist Democrat, is now the new mayor of New York City. 2 Democrats in New Jersey and Virginia defeated the Republicans. Yes, now the governors of New Jersey and Virginia are Democrats. In California, majority of Californians supported Governor Newsom's Proposition 50. A big win for the California Democrats. Sigurado kung nagngingit-ngit sa galit itong si Ariel, na isang Pilipinong residente ng California, na isang Trump MAGA cult fanatic. Etong si Ariel ay isang Pinoy na white boy wannabe. Isang Pinoy na misinformed, Fox News brainwashed, at unknowledgeable. Mga katoto, nakita nyo sana na kung paano ko in-school yung bata na yun sa Facebook. Hello, anong pangalan mo? Princess po. Ilang taon ka na? 13 po. 13. Opo. So, lagi mong sinasamahan umakyat ng bundok si mama mo? Opo. Anong pangarap mo paglaki mo? Teacher po. Bakit? Gusto ko pong maturuan po yung mga kapatid ko po na matutong mag-aral na mabuti po. So, mga ilang oras pag umakyat kayo dito, ilang oras nyo Nasa 3 oras po, di po kaya 4 na oras po. pag-akit ng bundok? Opo. Okay lang sa'yo kahit mahirap? Opo. Isa po natutunan ko po yung magulang ko. Ate Ella, paano kayo nakakaraos sa loob ng isang araw? Ito, naghahanap ng mga gulay, nagbibenta yung mga bata. Ito ang paghahanap, sila ang pagbenta. Pag may napagbentahan, binibili. Sa 5 anak mo, napagkakasya mo yun? Ay, oo, nung ano pa. Nung maliit pa yung panganay ko na grade 6 pa lang. Noon pa yun, sa Labong. Pero dati ano naging trabaho mo? Construction. Ikaw? Kakabite, kami yung nag-ano sa mga kalsada noon, sumasama ko. Tapos, ayun, nangungontrata. Sumasama ko kay ate. So, babaeng construction worker? Oo, halos lahat. Matagal-tagal na rin, mga 3 years or 2 years yata. Magkano ang malaking kinita mo dyan? Saan, sir? Saan? Sa kinukuha mo na yan? Ayun nga, 400. Ayun ang pinakamalaking kinuha mo.
Napagbentahan. Oo. Sa araw-araw. Minsan wala. 175. Eh bakit walang trabaho si mister? Wala, ano rin naman siya. Ewan ko. Bibili man siya sa pangangailangan sa ano yung kung ano yung wala sa loob ng bahay. Tapos yun na yun. Yun lang. Hindi niya pinapakilaman yung allowance ng mga bata. Kaya kahit maliit yung baby ko, mahal ka lang sa bundok. Iniiwanan ko na lang sa maliit na isa. So kapag pera ng asawa mo, pera niya lang. Oo, sir. Kaya nagtsatsaga ka umakyat ng bundok. Oo, sir. Ano ko. Ayoko naman din na maano yung mga anak ko. Yan, kasama ko si Princess. Yan ang nagpapaaral sa sarili niya. Oh, paano niya napapaaral sa sarili niya? Nagbebenta araw-araw. Siya ang nagbabayad sa mga bayarin sa school. Mula nung elementary siya, grade 4 yata. Oh, Siya na talaga ang gumagastos sa sarili niya. Hanggang ngayon na grade 7, kaya sabi ko sa kanya, masalamat na lang ako. Andiyan siya, masipag na nagtitinda. Pag wala akong makuhang gulay, ayun, nangaangkat doon sa kapitbahay. Tapos binibenta. so masipag talaga si Princess, ano? Oo, sir. Yun lang. Pinagpapasalamat ko. Masipag. Sipag mag-aral. Sipag magbenta. Tumulong. Minsan siya ang nagbibigay pag ano. Pag wala akong mahanap na ano. Ah, ito. Okay. Pwede ba pumasok? Pwede, sir. Wah. Ah, ito. Okay. Pwede ba pumasok? Pwede, sir. Wah. Dito, sir, yung tinitirahan namin. Yan. Nakipag ano lang po kami kay ate. Comic lang. So dito, ito yung tulugan nyo. Ito yung tulugan namin. Pwede makita? Pwede, sir. Ayan. Tapos dito naman sa mga bata. Okay. Tapos dito. Diyan yung mga bata. Ito yung kama. Okay. Isang kami lang siya. So mainit, ano? Oo, sir. Grabe init. Hiram lang kami ng isang electric fan, pero Hiram lang to. yung isa, sir. Wala kayong gamit. Wala, sir. Yan lang. Dati meron nung ano, pero syempre hindi ako marunong dumiskarte noon. Kaya pinagbebebenta ko. So ano to? Ano ka? Tinapay. Tinapay. Saka Kanin, sir. kanin. Okay. Ito nga pala yung isang anak mo.
Oo, sir. Ilang taon na to? Hi. 5, sir. Kuya, ano pangalan mo? Tinapay. Tinapay. Tsaka Kanin, sir. kanin. Okay. Ito nga pala yung isang anak mo. Oo, sir. Ilang taon na to? Hi. 5, sir. Kuya, ano pangalan mo? Carl James. Ha? Carl James. Carl James. Oh. Ilang taon na si Carl James? 5. Ano pangarap ni Carl James paglaki? Police. Wow, pulis. Okay, so wala pang ano, no? Di pa simentado. Ate, napapansin ko, pag ini-interview kita, lagi kang umiiyak. Napapaiyak ka. Oo, sir, kasi minsan hindi ko kasi maano yung mga bata. Naisip ko na pag iniiwanan ko habang nasa bundok ako, hindi ko maano na ano yung kalagayan nila dito habang nasa bundok ako. Hindi ako mapakali. Tsaka yun nga, pag sinasama ko sila sa bundok, habang nakikita ko yung ibang bata na nagsasaya, tapos sila lang doon kasama ko sa bundok, hindi kaya mag-alaga ng bata. Na imbis na naglalaro sila. Oo, sir. Pero wala eh. Kailangan silang sumama para may kasama ako kasi hindi rin naman ako sigurado. Minsan, natakot ako na baka paano kung may mangyari sa akin. Okay, at least may uuwi, magbabalita, gano'n. So wala na ba talagang ano, yung pagkukunan ng ng pera o trabaho, ganyan? Wala na, sir. Mula nung malis na ako sa trabaho ko. Wala na. Ganito na lang talaga. Sa bundok. Mhm. Ikaw, Princess, halika, may sasabihin ako sa'yo. Nakikita mo naman kung gaano kayo kahirap na umakyat ng bundok, ano? Papakihirap kayo doon, kahit ako sa sarili ko, ang hirap talaga. Kung ikaw, kung hihiling ka, ano yung gusto mong hilingin para sa mama mo o para sa mga kapatid mo, ganyan. Para sa inyo. Sana po magkaroon po kami ng business po na kahit kakaunti lang po yung tubo, meron po. Para hindi na po kami umakyat ng bundok na mahirap po. Gusto ko po sana, kung sakali po, magkaroon po kami ng business po. Kahit maliit lang po. Yun lang po. Gaya ng ano? Sari-sari store po, o di po kaya mga tindahan po ng mga pagkain or merienda po. Sige. So, ganito lang, Princess, ha? Mag-pray ka lang na mag-pray, ha? Sige po. Yan. Tsaka, napakabuti mong bata, ha? Dahil ikaw, tinutulungan mo si mama mo na magtrabaho. At ay sabi nga ni mama mo na ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, no? Totoo ba yon? Opo. Sige. Totoo yun. Kahit magtanong kayo sila sa mga kapitbahay. Talagang mula nung elementary na grade 4 yata siya na. Kaya minsan tinutulungan ni mama niya dyan sa kapila yung ate ko. Nung nag-aaral pa yung panganay ko na yun. Papasalamat din ako kay na ate kasi pag wala akong may bigay sa anak ko, andyan sila nagbibigay. Sinasalo nila yung mga ibang gastusin. Sabi ko sa kanila, magtiis-tiis lang. Diyos na lang ang bahala sa kanila. Kasi kahit gusto ko silang wala rin akong may bigay. Kaya nagdadasal na lang na sana lagi silang hindi sila magkakasakit para yun kahit dun man lang makapagano ako sa kanila. Sige. So, ito ate, ha? Para na mapawi yung lungkot mo, meron akong ibibigay sa'yo na konting tulong, ha? Para kahit papaano, medyo lumakas. Ha? Sige, sir. Sige.
Alam nyo mga katoto, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat pero marami. Oo, marami. Maraming mga politiko sa Pilipinas ay ginagawang hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Again, hindi ko nilalahat pero marami. Marami sa kanila. So, public service ba kamo? Gusto mo bang makatulong sa iyong mga kababayan? Okay, so gusto mong maglingkod sa iyong bayan, sa iyong mga kapwa Pilipino. Tama? O sige, maglingkod ka. O let's say, tumakbo ka sa pagiging alkalde, for example. Halimbawa, tumakbo ka no, sa pagiging alkalde o mayor sa isang lungsod. So, sige, naging mayor ka, nanalo ka. Okay? Tapos nakapagsilbi ka sa isang termino. Napagsilbihan mo ang iyong mga kababayan sa isang termino. So, tapos na, 'di ba? Nakapagsilbi ka na. So, kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o gusto mo pang maging alkalde ulit sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa pang-apat na pagkakataon, sa panglimang pagkakataon, obvious na na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging alkalde. Tama? So kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o sa pangalawang pagkakataon, halata ka na boy. Halata ka ng ginagawa mong hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Tama ba, mali? Boy, iha, ikaw lang ba ang qualified? Sa isip mo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan mo? Baka sa isip mo qualified ka, pero in reality, hindi ka naman talaga qualified na makapagsilbi sa bayan. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan nating Pilipino? Uulitin ko, sa isip mo, qualified ka, pero in reality, wala ka namang binatbat. Ano, tama ba? So ito nga ang tanong ko sa'yo. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa bayan? Bakit hindi mo bigyan ng chance yung iba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi sa bayan? Ha? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Hindi lang ikaw at puro ikaw. Alam nyo mga katoto, hanga ako. Bilib ako kay late Senator Rene Sagisag. Alam mo yung mga politiko na yan, dapat gayahin nila si late Senator Rene Sagisag Kasi yung mga yan, mga trapo yan. Mga part yan ng political dynasty. Yung mga politiko na meron tayo ngayon. Well, hindi lang ngayon, pati nung nakaraan pa. Mga nakaraang henerasyon pa. Puro yan mga trapo. Dapat yung mga yan, gayahin si late Senator Rene Sagisag. Bakit? Kasi alam nyo, nung nabubuhay pa si Senator Rene Sagisag, well, bago siya maging senador, ang sabi niya, tatakbo siya bilang isang senador, pero isang beses lang. Ibig sabihin, isang termino lang. Oo. Pagkatapos ng isang termino, wala na. Hindi na siya tatakbong muli. Bakit? Dahil ang sabi niya, marami daw mga Pilipino, marami mga kababayan natin ang qualified na magsilbi sa bayan. Totoo nga naman. Hindi ba? Tama nga naman. Maraming mga Pilipino ang qualified na makapagsilbi sa bayan. At hindi iisang politiko lang. Tama ba? So yun ang sabi ni Senator Rene Sagisag. Pagkatapos ng termino niya, hindi na siyang tatakbong muli dahil nga marami naman daw qualified ang makapagsilbi sa bayan. So after ng isang termino sa pagiging isang senador, tapos na. Hindi na siya tumakbong muli. Naging totoo siya sa kanyang binitawang salita. So yung mga politiko na yan, dapat maging kagaya ni late Senator Rene Sagisag. Hindi yung nagpapayaman sila sa katungkulan na meron sila. Tama ba?
Alam nyo mga katoto, dapat magkaroon ng Rene Sagisag Law eh. Ang ibig sabihin, teka, dapat magkaroon ng Rene Sagisag Law. Ang ibig sabihin, dapat magkaroon ng limitasyon. Dapat limitahan ang kapangyarihan ng mga politiko na yan, ang paghahari ng mga politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama ba? Magkaroon dapat ng Rene Sagisag Law, dapat limitahan, bigyan ng limitasyon ang panunungkulan ng mga buhayang politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama? Rene Sagisag Law. Okay, sige. Ano, ito ate, ha? Meron akong ibibigay na konting tulong para sa inyo. Pinibibigay ni Comrade Mark, ha? Sige. O nga pala, matanong ko lang, asan nga pala yung dalawang anak mo? Yung panay ko nasa Baguio nagtatrabaho, tapos yung isa nandun din, sana masyal sa lolo niya. Ah, malaki na. Bali binata na yung panganay ko. Okay. Tapos yung bunso, Yung pangatlo, nandun kay lolo niya. okay. Sige, sige ito ate, para mapawin man yung pagod mo. O, tanggapin mo, ganda mo yung kamay mo. O, ikaw. Okay, kasi na si Princess na lang. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos ha. Para kahit papaano makatulong sa inyo ate ha. Sige. So, galing yan kay Comrade Mark. Okay? So, anong masasabi nyo sa natanggap nyo ngayon? Thank you po kasi po binigyan niyo po kami ng tulong na kahit ilang araw po makakapagpahinga po kami makapunta sa hindi po makapunta sa bundok. So, gusto talaga magpahinga na ni Princess, ano? Oo, ilang araw na din mula nung sem break. So, ikaw ate, anong gusto mong sabihin sa konting regalong natanggap nyo? Yun, thank you kay Mark? Sir Mike sa tulong na binigay mo. Malaking bagay na rin yun. Kaya nga nang sinabi ni Princess, makapagpapahinga kahit pa paano. Kaya thank you. Kasi sa 200 pesos, ano, 300, medyo kulang talaga. Sa panahon ngayon, ano, na napakamahal na ng bilihin. Okay? Sir. So, sige, mauna na rin ako at sana makatulong yan sa inyo. Thank you so much. At sana mag-pray kayo na makita nyo akong muli na may magandang balita para sa inyo. Okay? So, congratulations natin. Thank you. Salamat. Sige. Ayan, so may nakalimutan ako, Princess. Ito. May ibibigay akong Bible para sa inyo ni mama mo, ha? So, Ilocano to, Bible, no? So, ibibigay ko to, ang akin ng Princess, basa-basahin niyo ni mama nyo, okay? Sige, ayan. Ayan, o. Yan mo, open mo. Pati nga ako, open natin. Ayan. So, maintindihan mo naman yan, di ba? So, ano yan eh? Local ano yan, dialect nyo dito, di ba? Ayan, so, buksan nga natin. Ayan. Ayan. Sige. Ayan. So, basa-basahin mo, Princess, ha? Sige po. Sige. Hindi nagsusulat po, okay? Wala na akong bulletin, maubos. Ilan po kay mama? Naisulat lang.